Ako po si Miggy. Kwento ko lang sana yung naging experience ko nung minsang lumipat ako ng apartment. Akala ko nung una, glitch in the matrix lang yung naranasan ko. Pero mukhang mas malala pa pala. 2012, nagtatrabaho ako sa isang bangko sa Maynila. Malayo sa lugar namin sa Batangas, kaya kailangan kong mangupahan. May nahanap naman ako na 1-bedroom unit na pasok sa budget ko. Semi-furnished na rin, kaya hindi ko na pinalagpas. Nung araw na lilipat na sana ako, may napansin akong nakakapagtaka. Yung paanan kasi ng kama ng bedroom nasa mismong tapat ng pinto. Kinabahan ako agad. Hindi kasi ganun yung pwesto nun nung unang punta ko para tignan yung unit. Nasa may gilid dapat yun. Naalala ko rin yung sabi sa feng shui. Malas daw ang ganoong pwesto ng kama. Pareho kasi yun sa posisyon ng kabaong kapag nilalabas sa pinto. Pinakita ko yon sa landlady. Napansin kong nagulat siya. Para bang hindi niya inaasahan na ganoon yung ayos ng kama. Sabi niya ay iurong na lang namin pakanan. Nasa may kaliwa kasi ng kwarto yung pinto. Pumayag na lang din ako. Wala na kasi akong oras para maghanap pa ng ibang apartment. Maliit na bagay lang din naman kasi. Isa pa ay nakapag-down payment na ako. Inurong nga namin yung kama. Pagkatapos ay nagpatuloy na ako sa pag-aayos ng mga gamit ko. Kinukutuban pa rin ako ng mga sandaling yon. Pero hindi ko na lang masyadong pinapansin. Ang inisip ko, baka naninibago o namamahay lang ako. Nung tapos na akong magligpit, lumabas ako ng unit. Mga 6 PM na ito nun. Kumain muna ako, tapos bumili ng ilang mga gamit. Past 9 PM nang bumalik ako sa apartment. Pero nagtaka ako pagdating ko. Yung kama kasi, katapat na uli ng pinto. Napahinto ako sa may pintuan. Tinignan ko yung buong kwarto. Wala namang ibang nabago maliban sa kama. Pumasok ako ng kwarto at kabado kong inurong uli yung kama. Hindi pa rin ako mapalagay. Kaya sa couch ng sala muna ako natulog nung gabing yon. Iniwan kong bukas yung pinto ng kwarto. Gusto kong matyagan kung uurong ba uli yung kama. Kita ko naman kasi yung kwarto mula sa kinahihigaan ko. Sa mga unang oras ay pagising-gising ako. Binabantayan ko nga kasi yung kwarto. Pero hindi naman gumagalaw yung kama. Hanggang sa sumapit na yung hating gabi. Hindi ko na kinaya yung pagod at antok. Pumikit ako. Tapos hindi ko na napansing nakatulog na pala ako ng tuloy-tuloy. Umaga na nang magising ako. Naramdaman ko yung araw mula sa bintana. Humikab pa ako noon at nagunat. Hanggang sa matauhan akong wala na pala ako sa couch ng sala. Nasa loob na ako ng kwarto. Nakahiga sa ibabaw ng kama na tapat na naman sa pinto. Sandali akong natigilan nun. Kasi hindi malunok ng isip ko ang nangyari. Pakiramdam ko tuloy para akong pinagtatawanan ng pinto na nasa paanan ko. Nung matauhan ay doon ako bumangon. Pero nung makatayo na ako sa may gilid ng kama, napahawak ako sa sentido ko. Bigla kasing sumakit ng husto yung ulo ko. Unti-unti ring umikot yung paningin ko. Pinilit ko yung sarili ko na lumabas. Kahit medyo nahihilo. Dumiretso ako sa landlady at kinausap ko siya. Kinuha ko yung advance at deposit ko. Kaso ayaw niyang ibigay yung deposit. Hindi na lang ako nakipagtalo. Sa akin lang kasi nun ay makalipat na agad. Tinawagan ko rin yung isang pinsan ko. Kailangan kong magpatulong na mabilis ang maghakot ng mga gamit. At nang umaga ring yun, ay umalis na ako sa apartment na yon. Hindi ko alam, Sir Neb. Talagang kakaiba yung pakiramdam ko sa lugar na yon. Feeling ko kung tumagal pa ako, may mangyayaring masama sa akin. Magandang araw po sa inyo.
at sa lahat ng nakikinig. Tawagin niyo po akong Liam. Ang kwento ko pong ito ay nangyari noong bago pa lang natapos ang pinagawang bahay ng mga magulang ko na sila mismo ang nagdisenyo. Mula sa pagsisikap nila sa pagtitinda ng gulay sa palengke ay nakapagpatayo sila ng 2-story house na tamang-tama lang para sa amin na may 8 miyembro. Hindi naniniwala sa feng shui sila nanay at tatay. Ang dahilan nila, may sarili kaming Diyos na dapat na pinaniniwalaan at sinasamba. Nung nagpa-house blessing kami, marami ang pumuna sa disenyo ng bahay. Gaya ng hagdan na nakatapat sa pinto. Masama raw yun ayon sa feng shui dahil parang pinalalabas na ang swerte. May pumansin din na ang lutuan ay nakatapat mismo sa pinto ng banyo na sinasabing tanda ng kahirapan. Hindi yun pinansin ng mga magulang ko dahil kaya nga raw kami nagpa-house blessing ay para maitaboy lahat ng malas. Pero nagbago ang pananaw nilang yon. Magmula ng kung ano-anong kamalasan ang nangyari sa pamilya namin. Magmula nang tumira kami sa bagong bahay na yon. Nagsimula ang lahat isang gabi habang sabay-sabay kaming naghahapunan. Nagulat na lang kami sa sigaw ng kapatid kong panganay. May nakatayo raw sa baba ng hagdan. Isang babae na nakaputi. Walang muka at nakabuka ang mga kamay na para bang nag-aanyaya. Sinabi lang ng tatay na guni-guni lang niya yon. Dala ng kaadikan niya sa panonood ng mga horror. Pero makalipas ang ilang araw, tinamaan ng dengue ang kapatid kong yon. Sa kabila ng gamutan, hindi siya nakaligtas. Unang taon ng pagtira namin sa bagong bahay ay nagpasok agad kami ng kabaong. Sobrang lungkot naming lahat. Sumunod na taon, yung ikalawa naman naming kapatid ang napahamak. Nakagat siya ng asong gala sa daan pag-uwi. Bilang walang nagmamay-ari sa aso, ay sila nanay na lang ang gumasto sa pagpapaturok sa kanya. 4 na turok pa naman yun at malaking halaga yung binayaran nila. Napakalaki para sa amin na nagsisimula pa lang uli na bumangon mula sa isang trahedya sa buhay. Sa ikatlong taon, ang bunso naman namin ang nawala. Naaksidente siya sa motor habang papasok sa eskwela. Ilang linggo bago ang aksidente ay nagkwento siya sa akin. May nakita raw siyang babae sa dulo ng hagdan. Nakaputi rin, katulad ng nakita ng panganay naming kapatid. Ang kaibahan lang, may mukha raw yun at nakakapangilabot ang ngiti. At ilang linggo nga ang nakalipas ay naaksidente na yung kapatid namin na yun. Narealize kong baka sundo ang babaeng nakikita nila sa hagdan. Naging mabigat yun sa mga magulang namin dahil halos magkasunod lang na namatay ang panganay at bunso naming kapatid. At doon na nag-umpisang maging tamlaye ng tatay. Dinamdam niya ng sobra ang pagkawala ng bunso kong kapatid. Akala namin makaka-recover din siya. Kaya nagulat na lang kami nang isang araw ay hindi na siya nagising mula sa pagkakaidlip sa sopa. Nung mamatay ang tatay, tuluyan nang nalugi ang tindahan namin ng gulay. Doon na nag-decide si nanay na ibenta namin yung bahay. Doon din siya naniwala na may malas nga sa pagkakadisenyo nila ng bahay. Pwede naman sana naming ipaayos yun, pero ayaw na niyang manirahan sa bahay na 3 miyembro namin ang kinuha. Lumipat kami sa isang maliit na apartment at ang pinagbentahan ng bahay ay siyang pinagsimulan namin ng bagong negosyo. Doon kami nagsimula ng bagong buhay at unti-unting nakabawi. Sa ngayon ay tahimik at maayos na ang pamumuhay namin. May kanya-kanya na rin kaming pamilya ng mga kapatid kong natira. Si nanay ay may edad na at nakatira sa bahay ng isa kong kapatid. Hanggang ngayon, Sir Neb, ay may pagsisisi pa rin ng nanay ko na hindi sila nakinig ng tatay sa mga nagpapayo sa kanila noon. Kung hindi pa kami sunod-sunod na namatayan, ay hindi pa rin kami aalis sa bahay na yon. At simula nang umalis kami, tumigil yung kamalasan at kamatayan. Minsan kapag napapadaan ako sa dati naming lugar, nakikita ko pa rin yung luma naming bahay. Iba na yung disenyo at may bago nang nakatira.
Hindi ko sinasabi na ang hindi pagsunod sa feng shui nga ang dahilan ng lahat ng naging kamalasan namin. Hindi rin ako nagpipilit na paniwalaan nyo ng iba. Pero bilang taong nakaranas, natutunan ko na may mga bagay na kahit hindi natin pinaniniwalaan, mas mabuting igalang. Hindi dahil takot tayo, kundi dahil may mga paalala na dumarating bago pa yung kapahamakan. At minsan, huli na, bago natin yun maintindihan. Hello po sa lahat. Ako nga pala si Melanie. Sir Neb, sana pagbigyan nyo ang wish ko na maisali sa contents nyo itong story ko. Maiksi lang naman po ito. Sana po ay maisingit. Bago ako mapadpad sa trabaho ko ngayon, mahigit 1 taon muna akong nagtsatsaga bilang bookkeeper sa isang security agency. Masasabi kong maganda na rin ang sahod ko roon, considering yung komplikasyon ng trabaho. Wala akong palpak kasi maingat ako at laging focused. Madalas akong kamustahin ng mga katrabaho ko kung okay lang daw ba ako at kung kaya ko yung workload. Siyempre naman kako. Tapos nababanggit nila na walang tumatagal sa pagiging bookkeeper sa kanila. Lahat daw nababurnout agad at nagkakasakit dahil sa bigat ng trabaho. Wala pa daw nakatagal ng 1 taon. Sana raw ay ako na. Dahil parang sisiw lang daw sa akin yung trabaho. Katagalan nakaramdam ako ng pagod dahil sa sabay-sabay na deadlines, paulit-ulit na reports, hanggang sa nasanay din naman ako. Nagdaan pa yung ilang buwan at nagsimula ng bumigat yung katawan ko at tinamad na akong pumasok. Madalas akong inaantok sa trabaho kahit kumpleto naman yung tulog ko. Actually, sumusobra pa nga kasi halos hindi na ako nakakapaglinis ng kwarto ko. Literal akong bumabagsak sa kama pagdating ko tuwing hapon. Magigising na lang ako sa umaga, nasuot pa rin yung uniform ko at kailangan na uli maghanda sa pagpasok. Pagod na pagod talaga ako, kaya tulog agad. Doon na nagsimula yung lahat, mula sa pananakit ng likod, bandang spine, tapos madalas na hilo. Nagpa-check up ako. Mababa daw yung white blood cells ko, kaya kinailangan kong mag-vitamins. Pinayuhan din akong magpahinga muna, kaya nag-leave ako ng 3 araw. Umokay naman yung pakiramdam ko, kaya pumasok na uli ako. Pero kasabay ng pagbabalik ko sa trabaho, ay nagbalik din agad yung pakiramdam ng bigat pag upo ko sa desk. Habang tumatagal, mas lumalala. May mga araw na parang gusto ko na lang maglupasay dahil sa pagod na hindi nawawala. Hanggang isang umaga, hindi na ako makatayo ng maayos. Nilagnat na ako. Ilang araw akong na bed rest. Doon ako tuluyang napaisip na baka totoo nga na nakaka-burnout ang pagiging bookkeeper sa agency na pinasukan ko. Pero pumasok pa rin sa isip ko na baka may malas o sumpa sa posisyon na yon, kaya nagkakasakit ang mga pumapasok. Natakot ako sa isiping yon, kaya bago pa ako tuluyang malasin, nag-resign na ako. Nanghihinayang yung mga katrabaho ko dahil master ko na raw yung trabaho. 1 year mahigit na ako at ako yung pinaka nagtagal doon. Fast forward, nang makarecover ako sa pagkakasakit, ay nag-apply uli ako at natanggap sa isang manpower agency bilang senior accounting staff. Mas malaki ang responsibilidad, pero at least hindi na ako solo. May 2 akong kasama kaya siguro ay hindi na ako nabibigatan sa trabaho. Sa isip ko noon, siguro kailangang magdagdag ng bookkeeper noong dati kong pinasukan para hindi mahirapan at eventually ay mag-resign ng empleyado nila. Naging Facebook friends ko yung mga bago kong katrabaho. Isa sa mga naging kaklose ko ay tawagin na lang nating Des. Si Des ay may lahing Chinese. Isang araw, may lumabas na picture mula sa Facebook memories ko. Picture ko sa dati kong pinapasukan. Shinare ko yon at nilagyan ng caption na okay sana yung dati kong workplace
Kaso sobrang bigat yata ng trabaho kaya nakaka-burnout. Yung mga dati kong katrabaho roon ay nag-comment agad na 2 beses na raw silang may na-hire mula nang mag-resign ako. At syempre pa ay parehong dahilan din sa akin kaya umalis ang mga yon. Sabi pa nila may sumpa yata yung opisina kaya ganoon. Tapos biglang nag-comment si Des. Sabi niya, pangit ang pagkakalagay ng filing cabinet sa likuran ng table ko. Sa paniniwala raw nila, delikado ang inuupuan kapag may mabigat at saradong bagay sa likod. Lalo na kung hindi pader. Pressure daw yun at tuloy-tuloy na stress sa katawan. Kahit hindi namamalayan. Unsupported position ang tawag nila. Habang binabasa ko yun, bumalik sa alaala ko ang lahat ng naramdaman kong sakit sa katawan doon. Bigla kong naintindihan kung bakit gumaan ang pakiramdam ko pag alis ko. Hindi dahil nawala ang pagod ko at nagkaroon ng mga kasama sa trabaho, kundi dahil wala na yung unsupported position sa likod ko na walang iba kundi yung walang muwang na filing cabinet. Narealize ko na mukhang may sumpa nga sa opisina dahil sa sinasabi ni Des na unsupported position. Siguro kung aalisin sa likod ng table yung filing cabinet, baka may makatagal din na bookkeeper sa kanila dahil hindi na magiging sakitin. Ang karanasang ibabahagi ko ay personal kong pinagdaanan noong ako ay lumuwas sa lungsod para makapaghanda sa board exam. Galing pa ako sa probinsya noon at mahigit 4 na oras ang biyahe. Dahil kailangan kong magtipid at manatili ng matagal sa lungsod, minabuti kong makitira muna sa pinsan ng tatay ko. Isa siyang matandang dalaga na mag-isa na lang sa bahay na minana pa niya sa magulang niya. Malapit lang yung bahay niya sa review center, kaya pwedeng-pwede ko na lang lakarin. Pagkarating sa bahay, pinakita agad sa akin ni tita yung bakanting kwarto sa ikalawang palapag na pansamantalang tutuluyan ko. Maliit lang yung silid, may isang lumang cabinet at isang double deck na halatang ilang taon nang ginagamit. Sinabi niya sa akin na dati raw siyang tumatanggap ng mga border para daw may dagdag na kita at may kasama rin siya sa bahay kahit papano. Pero matagal na raw siyang hindi tumatanggap ulit dahil may ibang border daw na masyadong maiingay. Kaya nagpasya raw siya na wag na muna tumanggap uli. Pagpasok ko sa kwarto, agad kong napansin na may mga gamit na nakalagay sa ibabaw ng bawat higaan ng double deck. Mga lumang kumot, unan at ilang mga damit. Sinabi niya sa akin na alisin ko na lang yung mga gamit sa hihigaan ko. Pero wag ko raw iiwanang walang laman ng higaan kapag hindi ko ito gagamitin. Kahit may nakapatong lang daw. Baka raw may ibang humiga. Napangiti lang ako noon. Inisip kong biro o simpleng paniniwala ng matanda. Pero inalis ko pa rin yung mga gamit sa itaas na higaan. Pakiramdam ko kasi ay mabigat ang mga yon at baka bumigay yung kahoy. Iniwan kong walang laman ang itaas at sa ibabang higaan ako natulog. Sa unang mga gabi, okay naman ang lahat. Tahimik yung paligid at walang istorbo sa tulog ko. Pero makalipas ang ilang araw, nagsimula akong magising sa kalagitnaan ng gabi. Pakiramdam ko may gumagalaw sa itaas. May mahinang pag-uga yung kama na parabang may humihiga. Inisip ko na lang noon na luma yung kahoy kaya umuuga na. Pero nung sumunod na gabi, nagising ako na may dumadampi sa mukha ko. Isang mahabang buhok na nakalawit mula sa itaas ng higaan. Nanigas yung katawan ko pero agad-agad akong nagtalukbong ng kumot. Nawala na sa isip ko na ikwento sa tiyahin ko kinabukasan dahil nalate ako ng gising at nagmamadali ng umalis para pumasok sa review center. Pero mula noon, sunod-sunod na mga gabi,
May mga pagkakataong ramdam kong may mabigat na nakahiga sa itaas. Kapag bumabangon ako sa umaga, laging maayos yung kama. Walang gusot, walang bakas na may nahiga roon. Hindi ko agad nakwento sa tiyahin ko. Ayokong isipin niyang stress lang ako sa review. Pero isang madaling araw, nagising uli ako sa isang malakas na yanig ng higaan. Kasabay ng maliliit na hagikikan. Nakiramdam muna ako. Nawala yung ingay. Pero ilang saglit lang, may naramdaman akong presensya sa itaas ng gilid ng ulunan ko. Hindi ko gaanong maaninag dahil madilim yung kwarto. Pero nung ilang saglit kong matitigan, tsaka ko na-realize na parang ulo pala yun. Dali-dali akong bumangon at nagtatakbo papunta sa kwarto ng tiyahin ko at doon na ako natulog. Kinaumagahan, sinabi ko na rin sa kanya yung mga nararanasan ko. Tinanong niya ako kung inalis ko raw ba yung mga gamit na nasa itaas ng higaan. Tumango lang ako. Sinabi lang niya na kaya raw niya nilalagyan ng gamit ang bawat higaan ay para hindi ito manatiling bakante. Matagal na raw niyang ginagawa yun at natutunan pa niya ito sa dati niyang among Chinese. Ayon sa pamahiin ng kanyang amo, kapag iniwanang walang laman ang ibabaw ng higaan, maaaring pumasok ang hindi nakikitang presensya o masamang enerhiya na magdudulot ng istorbo sa natutulog. Kaya palaging may nakapatong doon, kahit simpleng unan o kumot lang, para manatiling maayos at tahimik ang silid. Kinagabihan, kahit medyo nangangamba, nilagay ko uli yung mga unan at ilang gamit sa itaas ng higaan. Mula noon, wala na akong nararamdaman na may humihiga sa itaas. Wala na rin yung ibang nararamdaman kong presensya. Hindi ko na muling iniwanang walang laman ang higaan. Kahit hindi ko ginagamit, sinisigurado ko na may nakapatong doon. Hanggang ngayon na may sarili na akong pamilya, dala-dala ko yung pamahiin na yon. Hello po, ako po si Veronica, tubong Cagayan Valley. Isa po akong real estate agent. Ilang taon na rin ako sa hanap buhay na ito. Itong isasalaysay ko naman ay nangyari noong bagong ahente pa lang ako. Ang client ko noon ay ang home buyer na si Paulo. Isa po siyang Chinoy, kaya nagpa-schedule siya para tignan ng feng shui consultant yung isang bahay. Umaga po kami dumating sa property. Nandoon sina Sir Paulo, yung consultant at ang ahente ng seller. Tumayo yung consultant sa labas, mga ilang metro rin mula sa gate. Tumingin-tingin sa paligid. Mukhang maayos naman yung nakita o naramdaman niya. Sinabi niya kasing pumasok na kami sa gate. Yun nga lang, pagpasok namin doon ay agad siyang napatingin sa isang bintana sa second floor. Talagang napako yung tingin niya roon. Mukha rin siyang nabahala sa kung ano. Napansin din yun ni Sir Paulo. Tinanong niya yung consultant. Sagot nito, may naramdaman daw siyang kakaiba galing sa ikalawang palapag. Pero hindi pa siya sigurado kung masamang enerhiya ba yun o hindi. Tumayo yung consultant sa harap ng main door. Naglabas siya ng parang kompas. Sabi nila ginagamit daw talaga yun para sa pagsusuri ng chi sa isang lugar. Hindi ko nga lang nalaman talaga kung paano gumagana yon. Pero nung sandaling yon, ay pansin ko nang hindi komportable yung consultant. Lumakad-lakad siya ng konti sa bakuran. Tapos niyaya niya kaming pumasok sa main door. Tumingin-tingin siya sa loob. Mayat maya rin siyang humihinto para makiramdam. Sabi niya may napapansin siyang chi sa loob ng bahay, pero palipat-lipat ito. Hindi niya matukoy kung saan galing. Pansin ko noon na hindi na komportable si Sir Paulo. Medyo nababahala na rin yung ahente ng seller kasi baka hindi matuloy ang bentahan ng property. Pero sabi ng consultant, tignan daw muna namin ang buong bahay para sigurado.
Maaliwalas at maayos naman daw kasi ang labas. Pati yung structure ng mismong bahay sa loob ay ayos din. Kaya baka may paraan para maisaayos ang daloy ng chi sa loob. Lumibot kami sa unang palapag. Tahimik lang yung consultant. Pero alam mo talagang sinusuri niya ng maigi ang bawat sulok. Hanggang sa mapadako yung tingin niya sa hagdanan. Tinignan niya yun mula baba hanggang taas. Gawa yun sa kahoy. Sabi niya mas mainam daw na lagyan ng carpeting ang hagdanan. Pagkatapos nun ay lumipat siya dun. Humakbang siya sa unang baitang. Napansin kong bigla siyang napahinto. Kumibot-kibot pa yung mga labi niya. Parang may binulong siyang dasal. Humakbang siya ng ikalawang baitang. Nanalangin siya uli. Tapos tumapak sa ikatlong baitang. Dito na kami nagulat ni na Sir Paulo at noong ahente ng seller. Bigla na lang kasing tumilapon pababa yung consultant. Hindi naman malayo yung tinalsikan niya. Sakto lang sa paanan ng hagdan. Pero sigurado talaga kaming may tumulak sa kanya na hindi nakikita. Aalalayan sana namin siya ni Sir Paulo. Pero lalo kaming nagulat. Taranta kasi siyang tumayo. Napakaputla ng muka at namamawis ng husto. Sabi niya hindi na niya kaya. May sumpa ang bahay na yon. May masamang nilalang na namamahay sa bahay na yon. Agad ay tumakbo siya palabas. Natakot naman kami kaya mabilis kaming sumunod sa kanya. Nung nasa labas na kami ng pinto ay ilalak na sana uli yun ng isa pang agent. Kaso nagulat kami nung bigla na lang sumara ng pabalibag yung pinto. Tapos may kumalabog ng 3 beses sa loob. Dahil doon ay tuloy-tuloy na kaming lumabas sa gate. Sumakay kami ng kotse ni Sir Paulo at mabilis na umalis. Doon sa sasakyan, tinanong namin yung consultant kung ano ba yung nakita niya. Sabi niya, may nakakabit na sumpa talaga sa bahay. Nasa ikalawang palapag ang kapit nun, pero palipat-lipat daw ng pwesto. Hindi niya sigurado kung ano yun kasi malabo ang nakita niya. Pero bigla na lang may sumulpot na kulay puting parang anino doon sa hagdan. Yun daw ang tumulak sa kanya. Dahil sa nangyari ay hindi nga natuloy ang pagbili sa property na yon. Tinulungan ko na lang si Sir Paulo na makahanap ng ibang bibilhin. Bagay na nagawa ko naman. Nangyari ang kwentong ito sa bahay ng isa kong tita, si Tita Becca. Nakapagtrabaho siya sa HP, doon mismo sa US. Tumagal siya roon ng ilang taon at doon nakilala yung asawa niyang Australian na si Tito Maverick o Tito Ricky kung tawagin namin. Nang magsawa sila sa buhay sa States, syempre pa ay umuwi sila rito sa Pilipinas. Panahon na putok yung mga foreign vlogger na paggala-gala sa bansa para gumawa ng content. Naisip daw ni Tito Ricky na mag-vlog na rin. Kaso na-discourage agad nang maranasan ng grabing traffic sa Maynila. Fast forward, nakabili sila ng bahay. Pinarenovate nila yon sa gusto nilang style. Katagalan, may mga nababasa akong kwento nila tita sa family GC namin. Madalas daw ay may naririnig sila ni Tito na mga yabag tuwing gabi. Bukod doon, kahit daw sila lang dalawa ang tao sa bahay, parang may sumusunod sa kanila o nagmamasid. Natatakot si tita dahil madalas siyang maiwan ni Tito para i-manage yung business nila. Siya yung nag-aayos sa bahay bago sumunod sa coffee shop nila bandang tanghali. Sabi niya, sana raw ay masamahan namin sila sa bahay para may bantay din kapag umaalis na siya sa tanghali. Nag-volunteer agad yung mga pinsan ko, sina Manel at Cynthia, kaya pinapunta sila ni tita. Kaso hindi tumagal ng 1 linggo yung dalawa dahil totoo raw pala talaga na may hindi nakikitang housemate sila tita. Nagbibiro pa nga si Manel na sayang daw at ni hindi man lang siya nakapagpahanap ng afam kay Tito bago sila umalis. Pero
hindi daw talaga kasi nila kaya yung mga pagpaparamdam. Para daw silang pinaglalaruan. Dahil kapag naglalakad sila, ay naririnig nilang may ibang yabag na sumusunod sa kanila. Pero kapag huminto sila, ay mawawala rin ang mga yabag. Damang-dama rin daw nila na may nakatingin sa kanila. Lalo na kapag naroon sila sa may hallway sa pagitan ng mga kwarto at papunta sa balkonahe. Talagang nagsisitaasan daw yung mga balahibo nila. Halos araw-araw ay nag-a-update si tita sa GC at sinasabi ang mga ganap sa bahay nila. Sinasabi pa niya na parang may doppelganger siya dahil minsan daw ay parang nagulat si tito na makita siyang kumakain sa kusina. Kasi raw ay nakita siya nito na nagbabasa ng magazine sa sala. Pero ang nagpadesisyon sa kanila na humanap ng albularyo na makakatulong sa kanila ay noong magising sila pareho sa isang bangungot. Parehong-pareho raw sila ng napanaginipan. Isang babaeng may dalang plastik at sinaklob yun sa ulo nila. Hindi sila makakilos noon o makapalagman lang dahil dinaganan sila ng babae sa panaginip. Nagising din naman sila sa hindi nila malamang dahilan. At ayun nga, nagkagulatan pa silang dalawa dahil sabay nga silang nagising at iisa ang panaginip. Yun na nga yung nagpatawag ng albularyo si tita. Okay lang naman kay tito kasi naniniwala siya sa mga supernatural. Ang kinagulat lang daw noon nila tita ay hindi maligno o multo ang nakita ng albularyo sa bahay nila. Pinuna ng albularyo yung hallway sa bahay nila na nasa pagitan ng mga kwarto at papunta sa balkonahe. Yung spot na yon ang sinasabi nila Manil na parang may nagmamasid sa kanila. Yun kasing albularyo na nakausap nila ay may kaalaman din sa feng shui. At ayon sa albularyong yon, hindi raw magandang design ng bahay ang T-shape na hallway. Yung tuwid tapos pahalang sa dulo, which is yung balkonahe. Negative energy raw ang hatid noon at posibleng nakaka-attract ng masasamang espiritu. Kaya may mga pagpaparamdam daw sa bahay nila. Wala naman daw kasing naninirahan doon na elemento o ibang nilalang. Parang nagdaraan lang ang mga espiritu dahil nga sa hugis ng hallway. Nagiging lagusan at naaapektuhan ang mga nakatira. Si Tito Ricky ay willing nang ipatibag yung balkonahe para maalis na yung hugis tea. Pero sabi ng albularyo ay pwede naman daw na maremedyohan yon ng walang tibagan na nangyayari. Lagyan na lang daw ng mga halaman yung gilid ng hallway o kaya ay mga painting ng nature para maging positive energy at malinis ang daloy ng hangin since natural na naglilinis ng hangin ang mga halaman. Agad na sinunod yon nila tita. Iba na yung mapera dahil nakabili sila agad ng halaman at nakapagpakabit ng 2 painting sa dingding. Pero magmula nga raw ng gawin nila yon ay naging maaliwalas ang ambience ng bahay. Hindi na natatakot si tita kahit mag-isa siya dahil hindi na niya nararamdaman na may iba siyang kasama. Aliw lang kasi may pagka-feng shui master din yung albularyo. Pwede na natin siyang ipadala sa China. Pagbati po sa lahat ng nakikinig. Ako po si Kim ng Iloilo. Sumulat ako sa inyo para i-share yung kakaibang experience ko noong 2023. Graduating pa lang ako ng college noon. Sisimulan ko ang kwento nung mag-scroll ako sa Facebook. Dito ko unang nakita yung seller ng mga pampaswerte. Naisip kong bumili kasi kakatapos lang ng Chinese New Year noon. Kaya nag-inquire ako ng kung ano ang okay na pampaswerte na pasok sa feng shui. Sa totoo lang, wala talaga ako masyadong alam sa feng shui. Kaya nagtiwala na lang ako sa sinabi ng seller. Ang nirekomenda niya sa akin ay yung golden coins. 3 gintong barya na may square na butas sa gitna. May nakalusot na pulang lubid doon.
Tapos nakatali ng magkakasama yung mga coins. Sabi niya isabit ko raw sa bintana para swertihin ako sa pera. Naengganyo naman ako kaya binili at pinadeliver ko agad. Sinuri ko yung coins pagdating. Mukha namang legit kasi medyo mabigat. Hindi rin siya makintab. Sa pagkakaalam ko, palatandaan nyo na legit ang isang bagay. Sinabit ko yon sa bintana sa kwarto ko, sa harap ng study table ko. Tapos hinayaan ko lang doon habang gumagawa ako ng school project. Hindi ko na namalaya ng oras kasi tutok ako sa ginagawa ko. Napansin ko na lang na inaantok na pala ako. Pagtingin ko sa orasan ay 10:00 na pala ng gabi. Kailangan ko nang tapusin yung ginagawa ko. Kaya naghilamos lang ako tapos nagpatuloy na uli. Ang problema, hindi talaga mawala yung antok ko. Bumabagsak na talaga yung ulo ko. Lumalabo na rin yung paningin ko sa screen ng laptop. Takang-taka ako kasi hindi naman ako antukin. Kaya ko namang manatiling gising kahit hanggang lagpas hating gabi. Nung hindi ko na talaga matiis, ay sinandal ko na lang muna yung ulo ko sa mesa. Sabi ko sa sarili ko, iidlip lang ako ng ilang minuto, tapos gigising uli. Pumikit ako, pero nagulat din nang maramdaman kong may dumampi sa ulo ko. Kamay ng tao, pero parang pahaba. Ang haba ng daliri at medyo mahaba rin sa karaniwan yung mismong palad. Gusto kong dumilat at bumangon para makita kung sino yon. Pero hindi ko naman magawa. Kumabog na yung dibdib ko kasi natatakot na ako. Yun nga lang hindi rin ako makasigaw. Hindi ko matawag sina mama at papa para humingi ng tulong. Ilang sandali pa, naramdaman kong sumakit ng paunti-unti yung ulo ko. Para bang lumalabas sa ulo ko yung lakas ko. Tapos dumadaloy yun papunta sa kakaibang kamay. Sinubukan ko uli na dumilat pero ayaw talaga. Wala akong magawa noon kundi ang pakiramdaman ng pagkaubos ng lakas ko. Pinilit ko pa ng isang beses ang sarili ko. Sa wakas ay nakadilat na ako. Napabalikwas pa ako sa pagkakatayo. Natumba yung upuan ko. Habol hininga ako habang kinakapa ang ulo ko. Wala namang kakaiba roon. Pero nanatili yung sakit. Parang pumipintig-pintig ang mismong bungo ko. Nananamlay din ako. Nung matauhan ay napansin kong umaga na pala. Kailangan ko nang maghanda para pumasok sa school. Dali-dali akong naligo, nagbihis at kumain. Pagkatapos ay bumalik ako sa kwarto para iligpit yung mga gamit ko. Sabi ko sa sarili ko, sa school ko na lang itutuloy yung project ko. Paalis na sana ako nung mapadapo yung tingin ko sa bintana. Nagulat ako kasi itim na yung isa sa mga gintong barya. Lumapit pa nga ako para tignan yun ng maigi. Itim na talaga siya. Para siyang lumang barya na nawalan ng kulay. Ang ginawa ko, binulsa ko yung golden coins. Dinala ko yun sa school. Pinakita ko sa isang kaibigan ko na may alam sa mga feng shui. Nung makita niya yun, ay agad siyang napailing. Sabi niya, ang feng shui ay tungkol sa daloy ng enerhiya mula sa kalikasan. Hindi ito umaasa sa mga pampaswerte na ganoon. Kung ano man ang meron sa nabili ko, hindi rin niya masabi. Pero mas maigi raw na itapon ko na. Kinilabutan ako sa narinig ko. Kaya ginawa ko yung payo niya. Tinapon ko yung pampaswerte. Umokay naman kasi hindi na naulit yung kakaibang bangungot. Umayos na rin uli yung pakiramdam ko pagkatapos noon. Magandang araw po sa inyo. Ako po si Darwin ng May Kawayan, Bulacan. April 2016, nangyari itong ikukwento ko. Pumunta ako sa bahay ng lolo ko. Doon sa medyo mabukid na bahagi ng Bulacan. Nabalitaan kasi naming may nanloob daw sa bahay ni lolo. Sinira yung pinto sa likod. Wala namang nawalang gamit o pera. Pero hindi nahuli yung salarin. Pagkatapos noon ay biglang nagkasakit si lolo. Nag-alala kami
kasi mag-isa lang si Lolo sa bahay niya. Pinapunta agad ako ni Papa para asikasuhin si Lolo. Susunod naman daw siya pag aprobado na yung leave niya. Pagkarating ko sa labas ng bahay ni Lolo, ay napatingin ako sa bintana ng kwarto niya. Napansin kong may sumilip sandali roon, pero hindi ko nakita ng maayos kasi nakababa yung mga kortina. Alam kong hindi si Lolo yun kasi parang maliit na tao. Matangkad naman ang lolo ko. Lumapit ako sa pinto. Tinawag ko si Lolo. Lumabas naman siya agad. Medyo nagulat ako kasi ang laki ng binagsak ng katawan niya. Nangayayat siya ng husto at inuubo pa. Kaya nang pinapasok niya ako ay sumunod na ako agad. Ayoko nang tumayo siya ng matagal. Pero sa may pinto pa lang ay napakamot na ako agad sa batok. Napakagulo kasi sa loob ng bahay. Ang daming mga gamit na nakakalat. Medyo maalikabok din. May mga sako pa nga ng bigas na nakasiksik sa isang sulok ng sala. Hindi ako sanay sa ganoon. Ayaw kasi ni Mama sa makalat na bahay. Sabi raw kasi sa pungsoy, hindi nakakadaloy ng maayos ang swerte sa ganoon. Kaya binalak ko na linisin ang bahay ni Lolo. Baka kasi nakakadagdag din yung mga kalat sa masama niyang pakiramdam. Nagpahinga lang ako sandali. Tapos sinabi ko kay Lolo na maglilinis muna ako. Pinaupo ko siya roon sa may likod bahay para hindi siya tamaan ng alikabok. Una akong pumunta sa kwarto niya para malinisan yun bago siya matulog kinagabihan. Kaso pagpasok ko ay napahinto agad ako. Bigla kasi akong kinabahan. Pakiramdam ko may kasama ako sa kwarto kahit wala naman. Naalala ko yung nakita ko sa bintana pagdating ko. Hindi ko na itanong ang tungkol doon kay Lolo. Pero mukhang wala naman siyang kasama nung dumating ako. Pinasadahan ko ng tingin ang buong silid. Konti lang yung mga kalat doon. Maliban na lang sa mga nakatambak sa ilalim ng kama. May mga kahon, supot, sapatos at kung ano-ano pa. Naisip ko yung halongkatin. Titignan ko kung alin ang mga pwede nang itapon. Hinila ko yung isang supot sa may gilid. Nagtaka ako kasi may narinig akong umurong sa bandang paanan. Tumingin ako ron. Nakalabas na ng konti yung isang lumang karton. Kabado kong hinablot yung walis. Baka kasi may malaking daga na nagtatago sa ilalim ng kama. Inurong ko pa nga ng konti yung supot na hinila ko. Tapos nilusot ko sa gilid nun yung walis. Ginalaw-galaw ko sa ilalim ng kama. Doon ay may narinig akong kung anong hayop na gumalaw. Kailangan ko yung mapalabas bago ako magpatuloy sa paglilinis. Ginalaw ko pa ng ginalaw yung walis. Hanggang sa naitulak ko na nga ng nasa ilalim yung karton sa paanan. Ang kaso, malayo sa inaasahan ko yung lumabas doon. Hindi malaking daga, kundi maliit na tao. Payat ang pangangatawan. Tapos siguro ay nasa 4 na talampakan lang ang tangkad. Kulay puti ang balat. Tapos kaliskisin. Kita ko ring napakahaba ng dila niya. Nakalaylay palabas ng bibig. Napasigaw ako sa nakita ko. Mabilis naman siyang tumakbo palabas ng pinto. Kinabahan ako kasi papunta siya sa likod. Kaya taranta akong tumakbo roon, dala ang walis. Pagdating ko sa likod bahay, ay nakatayo na si Lolo. Halatang gulat na gulat. Itatanong ko sana kung anong nilalang ba yung lumabas. Pero naunahan niya akong magsalita. Aswang daw ang isang yun. Tinanong ako ni Lolo kung saan yun galing. Sinabi ko naman na nagtatago nga yun sa ilalim ng kama. Kita kong parang may naisip si Lolo. Sabi niya, baka yun ang nanloob sa bahay niya. Nagtago sa ilalim ng kama niya. Tapos pasimpleng hinihigo pang lakas niya. Mukhang tama naman ang hinala ni Lolo. Pagkatapos kasi ng insidenteng yun, ay unti-unti nang bumuti ang kalagayan niya. Nakabalik pa nga siya sa mga gawaing bukid. Malakas pa rin hanggang ngayon. At ayaw pa rin lumipat dito sa amin. Kahit ilang ulit na namin siyang sinabihan.
Good morning po. Tawagin niyo po akong Jelay. Taga rito po ako sa Calamba. Long time listener niyo po ako. Pero ngayon lang nagkalakas ng loob na magpadala ng kwento. Tungkol ito sa mga bagay na nasaksihan ko sa bahay ng office mate ko. Tawagin na lang natin siyang Marie. Nung time na yon ay dinumog ng problema si Marie. Nagloko yung mister niya at iniwan siya. Ang malala pa, buntis ang office mate ko nun. Kaya hindi natuloy ang dinadala niya. Dito na siya nag-file ng resignation sa trabaho namin. Nag-alala ko kasi medyo close naman kami. Kaya naisip ko siyang dalawin. Mga alas 6 na ako nakarating. Galing pa kasi ako ng office nun. Tapos dumaan ako ng mga prutas at hapunan namin. Sinalubong ako ni Marie sa gate. Nginitian niya ako. Pero ramdam ko pa rin yung lungkot ng kaibigan ko. Kaya niyakap ko siya sandali. Tapos pinapasok na niya ako. Pagkabukas pa lang niya sa pinto, ay agad na akong napahinto. Meron kasing tukador na may salamin sa tapat mismo ng pintuan. Napansin yata ni Marina na nagulat ako. Kaya nakapagpaliwanag ako ng biglaan. Kako, nagulat lang ako. Kasi may salamin sa may pinto. Tumawa siya ng konti. Sabi niya hindi raw dapat ako naniniwala sa mga ganoong pamahiin. Ngumiti lang ako tapos pumasok na sa bahay niya. Nilapag ko yung mga dala ko sa kusina. Tapos bumalik ako sa may sala at umupo sa sofa. Agad ko na siyang kinamusta. Hindi nga lang nawala yung kaba ko habang nag-uusap kami. Pasimple akong tumitingin ng palihim sa salamin. Doon kasi galing yung masamang kutob ko. Ilang minuto pa, tumayo si Marie. Magbabanyo lang daw. Lumakad nga siya papunta sa banyo nila sa may kusina. Ako naman, otomatikong napatingin sa salamin. Napakasama kasi talaga ng kutob ko doon. Sabi kasi sa feng shui, hindi dapat may salamin sa may pinto. Tatalbog kasi palabas yung magagandang enerhiya. Isa pa, kutob ko rin ay hindi lang simpleng kamalasan ang dala ng salamin sa bahay nila. Tumitig pa ako ron hanggang sa napansin kong parang mas madilim yung nakikita ko roon. Parang may manipis na kung anong nakabalot doon sa may salamin. Lumapit ako at tinignan ko yun ng malapitan. Dito na ako kinilabutan talaga. Kitang-kita ko kasi na gumagalaw yung dilim sa loob ng salamin. Wala siyang hugis ng kung anong tao o nilalang. Pero para siyang gumagalaw na usok. Narinig kong lumagatok yung doorknob sa banyo. Pabalik na si Marie. Kaya bumalik na rin ako sa sofa. Paglabas niya ay tinawag niya ako. Kain na raw kami. Mabilis naman akong tumayo at lumakad papuntang kusina. Hindi ko na tinignan uli yung salamin. Nanatili yung masamang kutob ko habang kumakain kami. Inoobserbahan ko rin si Marie. Naroon pa rin yung pilit niyang pagngiti sa akin. Pero halata talaga yung matinding lungkot niya. Doon ko na siya sinubukang kausapin na ilipat yung tukador. O kung hindi pwede, takpan na lang niya yung salamin. Sabi ko alam kong hindi siya naniniwala sa mga pamahiin. Pero wala namang mawawala kung susubukan. Nginitian lang niya ako. Kaso alam kong nabigo akong kumbinsihin siya. Tuloy umuwi akong bagsak ang mga balikat ko. Hindi ko naman kasi siya pwedeng pilitin kung hindi talaga siya naniniwala. Makalipas ang ilang araw, nabalitaan ko na lang na pumanaw na yung kaibigan ko. Sa narinig ko, komplikasyon daw dahil sa nakunan siya. Pero alam ko sa sarili ko na may mas mabigat pang dahilan kesa doon. Hello po sa lahat ng listeners ng paborito nating channel. Ako po si Nicole, 21 years old ng Pampanga. 2 years ago ay nagbakasyon kami sa Batangas. Kasama ko sina mama, papa at kapatid kong bunso na si Charmaine. Sa isang condo unit po kami nagstay. Doon din nangyari itong ikukwento ko. Maayos naman ang unit na nabook ni mama.
Yun nga lang, yung bintana ng kwarto namin ni Charmaine ay nakaharap sa isang abandonadong building. Gusali na hindi talaga tapos gawin. Tapos iniwan na lang basta. May sapat na distansya naman ang building na yon mula sa kinaroroonan naming kondominium. Pero ang creepy lang talaga niya tignan. Lalo na kapag gabi. Ang dilim ng mga bintana niya dapat. Meron ding mga bakal na nakaumang mula sa mga haligi at dingding. Isa sa mga bakal na yun nakatutok sa mismong bintana ng kwarto namin. Medyo makapal yung bakal na yon. Kamukha nung mga pangsuporta sa bubong. Sabi ni Papa, ibaba na lang namin yung kurtina ng bintana. Poison arrow daw kasi yun. Ito po yung paniniwala ng mga Tsino tungkol sa mga matatalim na bagay. May dala raw kamalasa ng mga yun kapag nakatutok sa higaan o mga mesa. Sinunod ko ang sinabi ni Papa. Binaba ko yung kurtina ng bintana bago matulog. Hindi dahil sa mga poison arrow na yun, kundi dahil kinikilabutan talaga ako sa itsura ng building. Ang akala ko ay ayos na yung kurtina bilang harang. Nakasarado rin naman kasi yung salamin ng bintana. Ang kaso, hindi kami makatulog ni Charmaine. Kahit pagod kami sa biyahe pa Batangas nung araw na yon. Sumama kasi yung pakiramdam namin. Nang hina kami na parang lalagnatin. Napaubo rin yung kapatid ko. Akala ko talaga ay susumpungin siya ng hika. Kaya bumangon ako para kumuha ng tubig. Nagtaka ako kasi umayos yung pakiramdam ko paglabas ng kwarto. Nawala yung panghihina ng katawan ko. Nung mapansin ko yun, agad kong sinabihan si Charmaine na lumabas na rin. Tama nga ako. Pati yung kapatid ko ay bigla ring umayos ang pakiramdam. Doon na ako naghinala. Baka may kinalaman yung nakaumang na bakal sa naramdaman namin. Poison arrow nga raw kasi sabi ni Papa. Kaya bumalik ako sa loob ng kwarto. Unti-unti na namang bumigat yung pakiramdam ko. Pero binaliwala ko muna yon. Dumiretso ako sa bintana. Nilihis ko yung kurtina. Noon din ay halos himatayin ako sa nakita ko. Doon kasi sa nakaumang na bakal, may isang lalaki. Nakasabit gamit ang lubid na kulay orange. Nakatali yung isang dulo ng lubid sa bakal. Yung kabilang dulo naman ay sa liig niya. Base sa suot niya, mukha siyang construction worker sa building na yon. May napansin pa nga ako na parang nanigas na semento sa may binti niya. Hindi ko alam kung ilang minuto akong nakatitig doon sa nakasabit na lalaki. Basta napaiktad na lang ako nang tapikin ako ni Charmaine. Ano raw bang tinitignan ko? Napalingon ako sa kanya sandali. Tapos tumingin uli ako doon sa nakaumang na bakal. Wala na yung tao. Pero naiwan doon yung lubid. Kulay orange nga yun. Kaya kitang kita kahit madilim. Tinuro ko yun kay Charmaine. Nagtaka siya kung bakit may lubid doon. Wala naman kasi yun nung huli naming tignan. Lumabas muna kami ng kwarto. Tapos doon ko kinuwento sa kanya yung nakita ko. Nung gabing yun ay doon na kami natulog sa sala ng unit. Nang mabanggit namin yun kila Mama at Papa kinabukasan, ay pinalipat nila kami sa kwarto nila. Isarado na lang daw namin yung problemang silid. Gustuhin man namin kasing lumipat ng matutuluyan, ay hindi na kaya ng budget para sa staycation. Kaya pinilit na lang namin ang mga sariling mag-enjoy sa kabila ng naranasan namin ng kapatid ko. Magandang araw, Sir Neb. Tawagin niyo po akong Milan. Panganay sa dadalawang magkapatid. Close kami ng kapatid kong si Mika mula pagkabata dahil 1 taon lang naman ang agwat ng aming mga edad. Noon pa man ay sama-sama kami ng aming mga magulang sa isang kwarto sa maliit na bahay namin. Nung nagdadalaga na si Mika, paulit-ulit niyang sinasabi na gusto na raw niya ng sariling kwarto. Ako naman okay lang. Kahit sa sala na lang ako matulog at sila nila nanay sa kwarto.
Pero mas gusto niya talaga na may personal na space siya. At dahil bunso, sa huli pinagbigyan siya ni tatay. Dahil maliit lang talaga ang bahay namin, wala nang ibang option kundi yung konting space sa pagitan ng sala at dining area. Doon gumawa ng maliit na kwarto si tatay gamit ang plywood na katapat mismo ng main door namin. Kapag bukas ang main door, kita agad ang pinto ng kwarto niya mula sa kalsada dahil tanging mga puno lang ng santan na hanggang bewang ang nagsisilbing bakod namin. Maraming kapitbahay ang pumuna sa naging posisyon ng kwarto ni Mika sa tuwing napapadaan sila sa tapat ng bahay namin. May nagsasabi na hindi raw maganda na magkatapat ang main door at pinto ng kwarto. Lalo na raw na ang mismong higaan ay sa tapat din ng pinto nakalagay. Pero hindi naman naniniwala ang mga magulang namin sa ganoong sabi-sabi dahil na rin sa religion namin. Sabi pa nga ni tatay, Diyos lang ang dapat katakutan ng tao. Wala namang masama riyan kung wala kang ginagawang masama. Si Mika naman ay masayang masaya na may sarili na siyang kwarto. Nilagay niya yung kama sa tapat mismo ng pinto dahil maliit lang talaga yung space at doon lang kasya. Sabi pa niya, sa wakas ay may sarili na siyang kwarto at privacy. Sa unang mga buwan, okay naman ang lahat. Wala kaming napapansin na kakaiba. Pero katagalan, napansin namin na parang nagiging tamlayin si Mika. Kahit maaga siyang natutulog, sinasabi niya na paggising niya, parang hindi siya nagpahinga. Ang bigat daw ng pakiramdam niya na parang naglakad siya ng napakalayo. Isang gabi narinig namin siyang umuungol mula sa kwarto niya. Pinuntahan namin siya at ginising. Pawis na pawis si Mika at parang nahihirapang huminga. Sabi niya may babae raw na nakadagan sa ibabaw niya kaya hindi siya makagalaw. Sumisigaw daw siya pero walang lumalabas na boses. Sa kwarto muna ng mga magulang namin siya natulog ng ilang gabi rin dahil mataas na rin pala yung lagnat niya noon. Naisip nila tatay na baka dala lang ng sakit niya kaya kung ano-ano ang nakikita niya. Pagkatapos ng ilang araw, umayos na yung lagay ni Mika. Bumalik na rin ang dating sigla niya. Kaya nagpumilit na siya na bumalik uli sa sarili niyang kwarto. Sa una parang okay lang naman uli. Pero hindi nagtagal, bumalik yung pagkakasakit niya. Madalas na siyang nilalagnat, nawawala ng gana kumain at mabilis mapagod. Ilang beses namin siyang pina-check up kung saan-saang doktor. Pero iisa lang ang sinasabi nilang lahat. Wala naman daw seryosong problema. Simpleng lagnat lang at kailangan lang magpahinga. Pero habang tumatagal, lalo siyang humihina. Hindi na siya tulad ng dati. Mas madalas na siyang natutulog at bihira nang lumabas ng kwarto. Hanggang sa isang umaga, hindi na siya nagising. Namatay si Mika. Simula noon, hindi na namin ginamit yung kwartong yon. Sarado na lang palagi yung pinto. Andoon pa rin yung mga gamit ni Mika na hindi namin ginagalaw. Palaisipan pa rin sa amin kung anong naging dahilan ng pagkamatay niya. Maraming nagsasabing kapitbahay na baka raw sa naging posisyon ng pinto at kama niya. Hanggang sa isang bagong kapitbahay na may dugong Tsino ang nagsabi kay tatay na sa feng shui raw ay tinatawag na coffin position ang estilo ng kwarto at pagkakalagay ng kama ni Mika kapag ang kama ay direktang nakaharap sa pinto para daw nilalagay ang katawan sa daanan ng lumalabas na enerhiya. Unti-unting hinihila palabas ang lakas ng natutulog hanggang sa wala nang matira. Hindi na nagkomento pa si tatay sa sinabing yon ng bago naming kapitbahay. Minsan naiisip ko na baka nagsisisi na siya na hindi nakinig sa sinasabi noon ng ibang kapitbahay. Sa totoo lang, naiisip ko rin yun paminsan-minsan. Siguro kung naniwala lang kami na masama ang posisyon ng kama at pintuan ni Mika, baka buhay pa rin siya ngayon. Wala namang masama kung sumunod kami sa feng shui. Kaso, ano pang magagawa namin?
wala na yung nag-iisa kong kapatid. Sir Neb, pagbati po sa inyo, sa iyong pamilya at sa lahat ng bumubuo ng Pinoy Creepypasta Team. Tawagin niyo po akong Jake. Bago ko simula ng kwento ko, gusto ko lang kayong batiin para sa 1 million subscribers. Ang kwentong ibabahagi ko ay isang karanasan na nakapagbigay ng bagong paniniwala sa pamilya namin. April 2023, ang 70th birthday ng lolo apan namin. Malakas pa naman siya, pero bilang pinakamatanda sa pamilya, talagang binonggahan ng mga anak niya at naming mga apo ang selebrasyon. Nag-ambagan kami para sa pag-arkila ng isang buong clubhouse para doon magsaya. Noong bigaya ng regalo, syempre mas masaya kasi santambak talaga yung regalo. Tapos bubuksan na lahat yon ni lolo. Pabonggahan pa rin. Pero may iba na nagbiro ng cartoon characters na boxers, kondom at kung ano-ano pa. Pero sa lahat ng nagbigay ng regalo kay lolo, narinig-rinig ko sa bulungan ng catering service yung ilang apo at apo sa tuhod ni lolo na nagbigay daw ng relo. Bale, 3 kasi sila. Yung pinsan kong si Connie at Kuya Dex, tsaka yung pamangkin kong si Mikey. Wala namang problema sa aming pamilya yung 3 relo na natanggap ni lolo. Pero yung isang waiter sa catering, naririnig ko na nakikipagkwentuhan sa kapwa niya waiter. Yun daw dati niyang amo na Chinese, nagbigay ng piso sa isang kakilala nitong negosyante nang regaluhan siya ng mamahaling relo. Noon daw nagtanong yung negosyante kung bakit siya binigyan ng piso. Nakangiting sumagot ng, feng shui, feng shui. Hindi na raw nag-elaborate pa yung Chinese at hindi na rin nag-usisa pa yung negosyante. Pero pagkatapos daw umalis ng negosyante, tsaka siya nagtanong kung anong relate ng feng shui sa relo. Sir Neb, kamatayan daw. Binibilangan na ng oras yung taong binigyan, kaya dapat ay bayaran yun pabalik para mapigtas ang malas. Natawa lang yung kausap noong waiter, pero ako kinabahan. Gusto kong sabihin kay lolo ang nalaman ko. Kaso syempre, baka naman ma-offend yung mga pinsan at pamangkin ko. Tapos mapag-isipan pa akong sumisip-sip kay lolo. Kaya ang ginawa ko na lang ay sinabi ko sa mama ko ang nalaman ko. Pero gaya noong kausap ng waiter, ay tinawanan lang niya ako. At ang sabi ay hindi naman kami Chinese para maniwala sa ganoon. Naisip ko na lang na may point nga si mama. Kasabihan lang naman yun ng mga Chinese, kaya pinalampas ko na lang. Natapos ang birthday celebration ni lolo at balik na kami sa kanya-kanyang buhay. Bandang June ay na-ospital si lolo dahil tumaas ang presyon at na out of balance siya. Naumpog siya sa may hagdan at pumutok ang noo. Ang dami tuloy namin sa kwarto ni lolo at doon ay nakita kong malaki ang pinayat niya kumpara noong huli ko siyang nakita noong birthday niya. Gulat na gulat kaming lahat. Doon na nagkwento si Lola Munding na asawa ni lolo. Hindi raw nakakatulog ng maayos si lolo dahil sa kakaibang tunog na siya lang ang nakakarinig. Tiktak daw ng orasan ang naririnig ni lolo at the more na tinatakpan niya yung mga tenga niya, lalong lumalakas ang tunog. Bigla akong kinabahan at naalala yung narinig kong pamahiin daw ng mga Chinese. Hindi na ako nagdalawang isip noon. Bigla nga kasing pumayat si lolo. Tapos natambakan siya ng sakit noong nilab test siya na noon naman ay wala. Nirarayuman na si lolo at tumataas ang presyon. Pero yung pagtaas ng creatinine, sugar at kung ano-ano pang nagpadagdag sa sakit niya, nakakaaning na. Wala na talaga akong keme nun at sinabi kong bigyan ni lolo sina Connie, Kuya Dex at Mikey ng piso para kapalit ng relo na regalo nila. Tsaka ko binanggit yung tungkol sa feng shui. Ayaw pa nga maniwala ng mga tito ko noon, lalo na syempre sina Connie. Pero sabi ko ay subukan lang
dahil wala namang mawawala. Ginawa nga ni Lolo yun at within 2 days, umayos ang lagay ng kalusugan niya. Hindi na rin niya naririnig yung tiktak ng orasan. Kaya naniwala sila sa akin na malas nga yung pagbibigay ng relo sa kanya. Sa ngayon malakas na malakas pa rin sina Lolo at Lola. Pinaplano na uli nila Mama yung susunod na birthday celebration ni Lolo. At pinagbawal na yung pagbibigay ng relo sa kanya at sa buong pamilya namin. Dahil sa nangyari ay parang nagkaroon kami ng gap nila Connie, Kuya Dex at Mikey. Kinakausap naman nila ako, pero ramdam kong medyo ilag na sila sa akin. Hindi ko naman sila sinisisi sa nangyari kay Lolo. Hindi ko rin naman alam yung paniniwala na yun noon, kung hindi ko lang din narinig. Iniisip ko na lang, siguro napahiya sila dahil doon. Kaya medyo iba na yung pakikitungo nila sa akin. Mga kapasta, maraming salamat po sa mga nakinig. Pakilike naman po ang ating video at subscribe na po yung mga hindi pa nakasubscribe. Greetings lang po at shoutout kasi naipon na. Sobrang belated happy birthday, November pa yata ito. Kay Ma'am Micaela May. Sorry ma'am, ngayon ko lang nabasa yung message mo. Tapos pinapabati niya rin ang Malasa at Flaviano family. Shoutout po sa inyo Ma'am Micaela May, Malasa at Flaviano family. Tapos sunod, belated happy birthday din, January 30 pa, hindi ko agad nabasa ma'am, sorry po. Belated happy birthday din po kay Ma'am Christine May Santos. Lagi daw silang nakikinig ng boyfriend niya sa akin. Uy, sayang sinama niya sana yung name ng boyfriend niya. Pero shoutout po sa inyo Ma'am Christine May Santos at sa inyong boyfriend. Maraming salamat po sa pakikinig nyo. Tapos shoutout na rin kay Sir Carl Rebosura. Isa sa mga nag-inform sa atin sa mga illegal na nagla-live sa TikTok. Sa mga nagla-live po na ginagamit yung audio natin, ingat po kayo kasi meron pong nagre-report. Pwedeng hindi sila mag-report ng ilang araw pero once na may nagsumbong, madali lang po kayong i-report ulit. So iwasan nyo na lang po sana yung paggamit ng audio natin. At muli po, shoutout kay Sir Carl Rebosura. Tapos huli po, pinapabati ni Ma'am ng happy birthday, ngayon po yan February 18. Happy birthday kay Faith Isa Hatiko. Palagi daw siyang nakikinig at nagtatanong kung may bago akong upload. Nako, pasensya po, tamad mag-upload yung narrator pero happy birthday sa'yo Faith Isa Hatiko. Tapos shoutout na rin kay Ma'am Jera, Gemma at Christian. Anyways, yun lang po mga kapasta, pasensya at napahaba yung shoutout. At muli po ako si Neb Quero, magandang gabi po sa inyong lahat.